pinakahuling update sa aktibidad ng Bulkang Mayon, ating aalamin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Sir, ano po yung pinakahuling naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon mula nung naglabas kayo ng preparedness advisory nung nakalipas na linggo? Okay, so matapos po natin ipakita nung December 10 ang close-up photos ng Mayon Summit na may bagong dark lava spines, patuloy naming monitor ang summit activity and batay sa 24-hour monitoring as of December 15, 2025, midnight kanina, walang naitalang volcanic earthquake. And pero may anim tayo na rockfall events and may weak crater glow na makikita lamang sa telescope. And ang huling SO2 flux na nasukat natin ay 307 tons per day. And sa ngayon, pasok pa rin naman itong mga parameters natin sa alert level 1 o low level activity. Kaya nanatili ang alert level status ng Mayon Volcano habang tuloy-tuloy ang ating close monitoring. Doon po sa mga nabanggit nyong datos po na na-record ngayon, ano po yung implikasyon nito in terms of yung kaligtasan po ng mga nakatira sa paligid po ng bulkan? Okay, so yung katulad ng seismic activity natin, mababa pa rin ang volcanic earthquakes natin. Again, for the last 24 hours, wala tayong isang volcanic earthquake. And yung gas emission activity naman natin ay mababa din. So, kung sasabihin natin na puputok ba yung vulkan in the next few days ay hindi pa po kasi nasa alert level 1 pa rin tayo. But again, we are closely monitoring the activities of Mayon Volcano. Doon po sa inimpose director na no-fly zone, hanggang ngayong umaga lamang po, i-extend po ba ito o hindi na po in-extend? At ano po ba yung batayan po sa desisyon ng pagpapalawig o pag-i-impose ng no-fly zone? Okay, so yung pagpapatupad at pagpapalawig ng no-fly zone ay nasa or within the purview po yan ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Ginagawa ito ng CAAP batay sa scientific inputs ng ating tanggapan and lalo na tungkol sa posibilidad ng volcanic gas, ballistic fragments at biglaang pagbabago sa summit activity na magiging delikado sa mga katulad ng mga sasakyang panghimpapawid. So as of the latest announcement ng CAAP, ang no-fly zone ay may vertical limit mula sa ground surface hanggang kumigit kumulang 11,000 feet. And again, ang pagpapatupad dito ay nasa sa CAAP po, sila po yung may purview kung i-extend man nila ito or hindi. In the coming days or in the coming weeks, Director Bacolcol, may nakikita ba tayong dahilan base po doon sa datos na posibleng tumaas ang alert level o mananatili lang ito sa alert level 1? Okay, so sa ngayon, we maintain the alert level 1, meaning low level activity of Mayon Volcano. Itataas lamang natin ito kung may clear and sustained escalation. Kung may consistent trend tulad ng madalas at mas malalaki pang rockfall events, biglaang pagdami ng mga volcanic earthquakes natin, and significant increase sa sulfur dioxide emission at brighter and more persistent crater glow. Sir, in terms of disaster preparedness, ano po yung abiso natin sa mga local government unit, pati na rin po sa disaster response agencies? Okay, so continuous naman yung coordination with the LGUs and the RRM councils para masiguro natin na align ang kanilang action sa science-based information na nanggaling sa aming tanggapan. So priority natin yung strictly enforced no entry sa permanent danger zone, which is 6 kilometers radius from the summit of the volcano. Dapat updated din ang LGUs sa latest monitoring results and interpretations ng ating opisina. And ready ang response mechanisms nila kung sakaling magbabago ang alert level or magbabago yung hazard conditions ng bulkan. Kung ako po, Director, ay isang residente na nakatira malapit po sa bulkan, kunyari po wala pa pong abiso yung LGU, ano po ba yung mga dapat kong bantayan bilang senyalis po na kailangan ko ng lumikas o maghanda?
Okay, so kailangan nila, hindi naman kaagad lumikas, but titingnan nila yung brighter and more sustained crater glow. Right now, yung crater glow ng Mayon ay nasa teleskopyo lamang. So kapag mapapansin nila without the use of telescope na nagiging brighter and more sustained yung glow ng bunganga ng bulkan, then isa na yan sa mga palatandaan na probably maglalabas na tayo ng advisory raising the alert level from alert level 1 to alert level 2. So again, mahalagang maghanda at makinig po ang ating mga kababayan sa advisories ng LGUs at sa ating tanggapan and maging handa sila kung may ilalabas tayo na evacuation instructions. Bilang panghuli na lamang po, Director, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nakatira po sa paligid po ng Mayon para maiwasan po yung misinformation at matiyak po na tama po yung impormasyong kanilang natatanggap patungkol po sa Bulkang Mayon. Okay, so paalala po natin sa ating mga kababayan na maniwala lamang sa opisyal na information na nanggaling sa aming tanggapan at sa kanilang mga LGU. So iwasan po ang pag-share ng mga unverified information, lalo na yung mga post na walang malinaw na source o nailabas na or pwedeng ilabas but out of context. So alert level 1 pa rin ang Mayon Volcano, pero may summit activity kaya mahigpit po natin pinagbabawalan or nirecommend na huwag po silang pumasok sa no re-entry zone, which is the permanent danger zone, which is 6 kilometers radius from the summit of the volcano. Yung accurate information po is yun po yung susi sa safety ng nakakarami. All right, maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Thank you, sir.